Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa abroad, nagsusumikap, nagsasakripisyo dahil gusto may bago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga pwede natin gawin para mas maging maswerte at umunlad ang buhay natin ngayong 2024. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel na ito, make sure na nakasubscribe ka at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa channel natin na ito. Ilang tulog na lang at sasalubungin na natin ang 2024. Kaya naman, ating paghandaan at gawin ang mga nararapat para tanggalin natin ang mga hindi magagandang bagay sa ating buhay at para salubungin, paghandaan natin ng mas maayos ang pagsalubong ng 2024. At yun na nga, ang pinakaunang gabay na binigay ko po sa inyo ay ang pagdideclutter. Kung hindi nyo pa napaunod ang vlog na yan, naku, hanapin nyo na po dito sa YouTube channel natin. Yung vlog tungkol sa unang hakbang para sa paghahanda sa bagong taon 2024. Pagdideclutter, ang ating tahanan, ang ating pundasyon. Diyan tayo nakatira. Halos ang malaking porsyento ng income natin, ng kita natin, pumapasok sa tahanan natin. Kung minsan, hindi pala natin kailangan ng maraming pampaswerte. Kung minsan, hindi pala natin kailangan ng kung ano-ano. Ang kailangan pala natin ay tanggalin ang mga nagdadala ng negatibong enerhiya sa buhay natin. At karamihan ng mga negatibong enerhiya na humahatak sa mga hindi kaaya-ayang swerte or malas, in other words, ay yun pala nasa tahanan natin. Kaya mag-declutter tayo. Tanggalin na natin yung mga lumang gamit, yung mga basag na mga kagamitan, yung mga gamit na hindi na natin kinakailangan. I-detach na natin ang sarili natin, i-give up na natin yan, ipamigay yan kung magagamit pa o itapon kung hindi na. Pangalawa ay maglagay tayo ng mga barya o pera sa mga sulok ng mga cabinet natin, mga lalagyan ng damit, sa mga bags at sa mga sulok-sulok. Tama po ang narinig ninyo. Ginagawa ko ito, this is based on experience, dahil to make sure na hindi tayo mauubusan ng pera sa loob ng ating tahanan at bawat miyembro ng ating pamilya. Mahalaga, alam nyo na yung lalagyan nyo ng damit. Whether box man yan, plastic box man yan, cabinet man yan, or isang wardrobe na malaki, sa bawat sulok kung saan nakapile yung mga damit natin, ay magsuksok tayo ng mga barya. Yung mga bags natin, kasi hindi naman natin agad-agad sabay-sabay ginagamit yung mga bags natin. May bag tayo pang travel, may bag tayo pang trabaho, may bag tayo pang gym. So make sure na hindi yan mawawalan kahit barya lang. Yung mga cabinet natin sa kusina, nalalagyan natin ng mga gagandang plato, baso para sa mga mahalagang okasyon sa buhay at sa pamilya natin. Lagyan din natin ng mga barya ang bawat sulok niyan. Yung mga skaparati sa living area natin, yung mga ilalim na mga naka-display na mga malalaking jar or ng mga malalaking figurine, lagyan natin ng mga barya sa ilalim niyan. This is to make sure na hindi tayo mauubusan ng pera sa buong taon natin. Ngayon, kung mapapansin ninyo, syempre may mga bata kayo o di kaya may anak kayo, minsan nawawala yung mga barya. All you need to do, huwag mag-alala, palitan nyo lang. Make sure lang na ma-maintain na palaging may mga barya sa mga sulok-sulok, sa mga lalagyan ng bag ninyo, hindi mawawalan. At importante rin na hindi mawawalan kahit barya yung mga wallet natin. Isa pang gabay ay ang mga lalagyan ng bigas natin ay dapat hindi plastic. Kung mapapansin din ninyo na parang malas. Hindi na matapos-tapos ang problema. Hindi pa natatapos ang isa, ito na naman, may bago na naman. Diba? So, unang titingnan natin yung lagayan natin ng bigas. At abangan nyo po, meron tayong separate vlog patungkol dyan. Kaya, make sure na nakasubscribe kayo dito. Sunod na gabay ay ang para sa mga negosyante o kahit yung hindi. Kung pahirapan, napakahirap ang pagpasok ng pera o di kaya napapansin ninyo na matumal ang benta. Ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ka. Magkawang-gawa or do a charity works. Gumawa at tumulong ka sa iba. Sa pamamagitan nito ay ini-invite mo ang tinatawag natin na good karma. At naniniwala ako na if you give the world sa mundo, binibigyan mo ang mundo ng good karma,
as the principles of good karma, it will give hundreds and hundredfolds of karma, of good karma to you. Kaya kung sa mga negosyante, yung iba nagtatanong, Franz, ang tumal ng benta ng baboyan namin. Franz, ang tumal ng benta ng karinderya namin. Tumal ng benta ng tindahan namin. Diyan kayo mas lalong maglabas ng pera para tumulong sa iba. At you will see, tingnan nyo, you will see, in the next few weeks and months, sisigla ang negosyo ninyo. Give back something good to the universe para ang universe ay susuklian ka unexpectedly ng mas marami pa kaysa inaasahan mo. Kaya kung napapansin ninyo, dito sa YouTube channel natin, lalo na yung mga matagal ko ng taga-subaybay, ay gumagawa talaga ako ng ilang charity work sa isang taon. Christmas, pagdating ng Chinese New Year, during my birthday, at pag simula ng pasukan ng mga bata, with your help, nagiging posible yon dahil sa hindi ko kakayanin na marami ang mabibigyan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagpapadala ng tulong nila. And on that matter, and on that manner, nabibigyan natin at nagiging tulay din ako para makapagbigay ng good karma sa sanlibutan. And for those people who are actually donating and helping are equally blessed. Nakakatanggap din sila ng good karma na yon. Ito, mahalaga ito, magpatawad tayo. Tulad ng pagdideclutter at pagdidetach natin sa mga lumang bagay sa loob ng tahanan natin, isa sa pinaka-epektibo para umunlad tayo ay matuto tayong magpatawad. Kahit hindi hingin sa atin. Not necessary nalalapitan natin ang taong nagkasala sa atin. All you need to do is magdasal, kausapin ng Diyos, at sabihin mo sa Panginoon, pinapatawad ko na si itong tao na to, na nakasakit ng damdamin ko, at mataimtim mo, sabihin mo rin sa sarili mo na pinapatawad ko na siya. At para mas maging matibay ang pagpapatawad natin at talagang by heart yung pagpapatawad natin, tanggalin na natin sa isipan natin yung pag-iisip ng masama sa kanila. Kasi pag may kaaway tayo, tendency what we do is we think of negative things na mangyari. Sana mangyari ito sa kanila kahit hindi unconsciously, no? Kahit hindi natin sinasadya dahil sa galit, sa puot natin, yun, pumapasok sa isip natin na sana may mangyaring masama sa mga taong ito. Pag mawala yan sa isip natin, ibig sabihin, our foundation is strong and solid enough na pinapatawad na natin ang tao o mga tao na nakasakit ng damdamin natin o damdamin ng mga kamag-anak natin. At ihinto na natin yung pag-stalk natin. May social media na tayo. Isa sa makikita ninyo kung hindi ka pa nakapag-move on at hindi mo pa napatawad ang isang tao ay ni-stalk mo siya sa social media. Ano ba yung nangyayari sa buhay niya? Kung may mga nangyaring maganda sa kanya, may negatibo kang sinasabi. Kaya, isa sa pinaka matatag na pundasyon na pinatawad mo ng isang tao ay ihinto mo na napakialaman ang buhay nila. Mag-move forward ka para umusad din ang buhay mo. Lumago at of course, maging progressive ang buhay mo. Panghuli at pinakamahalaga sa lahat ay mas gawing matatag ang relasyon sa may kapal. Kahit ano pa ang relihiyon mo, sino pa ang Diyos na pininiwalaan mo, mahalaga na sa 2024, mas tibayan natin ang pananalig sa may kapal. Dahil lahat ng blessings na tinatanggap natin ay galing sa Kanya. At lahat ng problema na gusto natin masolusyonan, dapat sa Kanya tayo lalapit. At yan ang mga dapat gawin para maging maswerte at umunlad tayo ngayong 2024. Abangan niyo po ang iba pang feng shui guide sa mga susunod nating vlog. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap. Mas lalo tayong uulanin ng swerte, hindi lamang swerte, ng maraming blessings. At higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at puno-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe na po kayo dyan. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!